Makikita natin na talagang hindi natin kaya ito na mag-isa lang tayo. Kaya ang galing nung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin dahil nung si Kristo ay bumalik na sa langit, binigyan tayo ng banal na spirito. At ang sabi sa Bible, yung banal na spirito nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa Acts 1:8 para magawa yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan makita rin natin yung importansya ng Bible. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, yung scripture inspired yan ng Diyos and profitable for everything. Para daw yung tao ng Diyos, magawa niya yung layunin ng Diyos sa buhay niya. Maganda rin i-capitalize din natin, mga kapatid sa Panginoon, no, yung simbahan. O yung tawag natin na fellowship or small group. Kasi makikita natin sa Philippians, meron tayong one spirit. Yun yung makakatulong sa atin na pagka meron tayong napapasukan ng maling katuruan, pwede natin ito maibahagi sa mga kasama natin sa church. And maganda, we constantly capitalize on that sense of fellowship, no? Yung paghalubilo, pakikipag-fellowship sa bawat mga kapatid. Kasi sabi sa Ephesians chapter 4 unica, lahat tayo binigyan ng spiritual gifts. At ang purpose ng spiritual gifts ng bawat isa ay para ma-attain natin yung fullness ng Panginoon sa buhay natin. So hindi natin ito kaya mag-isa. Kailangan natin ng banal na spirito. Kailangan nating ibabad ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng kapwa natin mga Kristiyano na napalataya sa Panginoon. And of course, sabi nga sa Thessalonians, pray without ceasing. Hindi naman sinasabi doon na magbundok tayo at walang tigil na panalangin. Pero ang ibig sabihin na Pablo doon para sa mga taga-Thessalonica, manatili tayo sa presensya ng pananalangin. Kailangan lagi tayong gising para alam natin kung tayo ba ay nando pa sa linya ng Diyos na gusto niyang ipatahak sa atin.